Sorry po kasi naiipon eh. And pag-pray din po natin si nanay, hindi po natin siya kasama ngayon dahil tinamaan po siya ng trangkaso, ubos ipon. Kaya panalangin po natin na mag-recover po siya ng mabilis. Kaya salamat po sa Lord. Samahan niyo po ako sa Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Ayan. Kung meron po kayong mga Biblia, wala po tayong TV ngayon, pero we have Bible in our phones or sa ating physical Bible. Ayan. So, sa Awit, chapter 1, verse 1 to 6. Ayan. Sige po tayo po tumayo. Basahin po natin yung word ni Lord. Tagalog man yan or English, NIV o ESV o magandang balita. Okay lang yan. Sabay-sabay nating basahin. Okay, in 1, 2, 3, go. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. 3. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like the chaff that the wind drives away. 5. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. 6. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Palakpakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos, na muli kami makarinig at makapag-aral ng iyong dakilang salita. Lord, we are just praying, Lord God, that concentrate us, Panginoon, and patuloy po, Panginoon, na mag-penetrate ang mga salita mo sa bawat puso namin. Patuloy na ang focus, Lord God, ay patuloy na manatili sa aming kalagitnaan, and let your presence just draw and work within us, Lord God, among us tonight, Lord, and we are just praying, Lord God, na patuloy ma-reveal, Panginoon, na nais mong sabihin sa aming lahat. Banal na Espiritu, salamat, Lord God, sa patuloy, O Diyos, na pagkakaloob sa amin ng wisdom, knowledge, Lord God, and presence of mind, Lord God, tonight. So we can focus on your word, Lord God, and we can receive, Lord God, your very message, Lord God, to each and every one of us. Thank you, Lord God, Holy Spirit, Jesus, Father, we love you in Jesus' name. Amen. Ito tayo na po yung magsuko. Ayan. So, itong word na to, isa to sa mga malalapit sa akin. Best friend ko siya. Isa sa mga malalapit sa aking word, no? Napaka encountered word ko siya. Sobrang dito ko isa sa mga napatunayan na totoo si Lord. Totoo ang Diyos. Dahil meron po akong isang bagay na naranasan dito na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Lalong-lalo na yung His delight in the law of the Lord. On His law, He meditates day and night. Ay, yung word na yun. Kasi, pakinto ko lang, no, yung time na yun, magkaroon tayo ng Jericho, Shout of Jericho. Yan, Shout of Jericho na, nung hindi nanalangin tayo, binulog. Ano tawag na tita? Parang, yun natin, ang langit. Hindi ko alam yung word eh. Basta yung, yun natin yung langit. Yun yung blank ng langit. Ha? Ha? Ayun, ha? Yan, niyanig. Hindi ko mabanggit eh. Basta, kayo na bahala. Yinanig? Niyanig. Yan, niyanig ka na. Basta yun po, hulaan nyo na lang. Tapos po, isang araw doon, pinabilog kami ni Pastora. Akala namin wala nang mangyayari. Pero isa-isa niya kami nilay hands. And bago yun, sabi ni Pastora sa amin, Pastora Jane, sabi niya na, kausapin niyo ang Diyos, hingin niyo ang salita, mga salita na galing sa Kanya. And itong salita to, itong word na to, ang binigay ni Lord sa akin, namin niya, na no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive, but I have prepared for you. Yun sabi ni Lord, and basta,
Huwag mo lang kakalimutan, dilidilihin mo ang aking salita, araw at gabi. Ganun yung sinabi ni Lord. And pagdating ni Tita, ni Pastora sa akin, kung paano sinabi ni Lord sa heart ko, yung mga salitang yun, ganun din sinabi ni Tita sa akin, in Tagalog. Kasi sa akin, English. Hindi Tagalog. And that's the time na talagang sobrang na-realize ko, kasi bata pa ako ng teenager, na-realize ko na, Lord, you are real. Napaka mahiwaga nun. Paano nalaman ni Tita yun? Paano nalaman ni Pastora yun? And it's a way and a work of God. And kaya sobrang lapit nitong word sa akin. Tayo na manalangin, tapos na. Yun na pala yung word of God. Pero ayan. Sabi dito, no, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So pag binasa po natin itong verse na to, mga verses natin sa Psalms, sa unang chapter ng Psalms, napakadali lang naman pong intindihin, no? It's a comparison between righteous and sinners. Diba? Or wicked. It's a comparison between them. Kung ano ang pwedeng mangyari sa mga righteous people at mga sinners. Ang ano mga pwedeng mangyari sa mga wicked people. Diba? Napaka-literal na binanggit doon kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. Lalo-lalo na sa pinakadulong part ng verse na to. But when we say righteous, sobrang wow, righteous. Oh, parang big word. Wow, you are righteous. Parang yabang mo naman kung i-claim mong righteous ka, di ba? But if we will just dig in and study what the righteous term, bakit righteous yung ginamit niya? Di ba pag righteous, pwedeng sabihin, si Lord lang naman yun. Si Lord lang yung righteous. Wala namang talagang pwedeng makatapat nun kasi we are imperfect. Hindi tayo perfectong tao, and until now, we still sin, we still commit mistake, we fall short the glory of the Lord. And are we deserving to be called righteous? Kung iisipin niyo po sa atin sa mga sarili natin, are we deserving of it? Kumbaga, karapat-dapat ba tayong tawagin na righteous? At karapat-dapat ba silang tawagin kasi makasalanan porket nasa simbahan tayo? Are we qualified to be righteous? No. Right? But why we are called righteous? But bakit tinawag malamig? Bakit tinawag na, ano talaga ng righteous? Matuwid. Ang mga taong lumalapit sa Diyos versus sa mga taong hindi lumalapit sa Diyos. Bakit po kaya tinawag ng Diyos? Because God wants to distinct. Kailangan malaman mo. Gusto ng Diyos ipaalam sa'yo na iba ka. Dahil pinili mo at patuloy na pinipili mo na lumakad sa katwiran ng Panginoon. Not because you are perfect, but you are trying to be righteous in the sight of the Lord. Not righteous to the sight of your friend, to your workmates, not righteous sa paligid natin, dahil kailangan maging mabuti ako, matuwid ako sa harapan ni Pastora, di ba? Yung kumbaga sa tao, because hindi mo pwedeng tawagin yan na righteous. Hindi mo ulit tawag yun. Pero because we are doing it for the Lord, you are deserving to be called righteous. And you need to, kumbaga, receive that or claim that to yourself na iba na tayo. Iba tayo sa mundong ito. Tayo tinawag, tayo hinira. So, by saying that, do we have the right to call someone sinner? Na siya ay wicked? Hindi pa rin, kapatid. Wala pa, kahit na tinatawag tayo ng Diyos at tinitingnan tayo ng Diyos bilang mga righteous people, we still don't have the right to call someone or to see someone na makasalanan. You're getting me? Wala tayong karapatan doon dahil ang Diyos lang may tanging karapatan doon. Nililinaw ko lang doon na for us to misunderstood na parang, righteous na tayo. Kumbaga parang iba tayo sa kanila. Ganun yung mindset natin. No?
Because we are still here living in this imperfect world, and we are still imperfect people who is being perfect by our perfect God. And gusto lang ng Diyos na malaman natin na tayong patuloy na lumalaban sa ating mga pananampalataya, na meron tayong kaibahan na dapat ginagamit natin para mag-impluwensya ng ibang mga tao to reach them, di ba? To serve them, to let them know that there is more to life than what you are receiving or what you are experiencing right now. So, ayun. So, sabi ko yun dito, no? Sa Tagalog ko na lang. Sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi sumusunod sa halimbawa ng mga makasalanan, at hindi nakikisama sa mga mapanlibak. Ano pong bababaw na term na mapanlibak? Judge ng judge. Nang-judge, no? Judger. Sa panahon nga natin ngayon, mga... Ha? Tutya, mga judger. Nang tutut siya, lalaki. Nangungutya, lalaki. So we must know, first point is, we must know, being called as a righteous people. Pintiyan ko kayo nito. Wait lang, naguluhan ako. Sa pointers ko. Give me 1 minute. Wait, 30 seconds lang. Cited kami dito. Ha? Wait lang. Nandito ako sa pointers ko. Ayan. Mapalad daw po ang mga taong hindi naaapektuhan o hindi nagpapa-apekto kung ano ang sinasabi ng putong ito. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa gabing ito, are we being affected of what the world say or what the world advises to us? Lalo-lalo na pag naka-stay po kayo sa social media, no? Minsan gusto ko nga akong kumaga parang mag-rest sa social media. Kasi iba yung epekto na binibigay niya sa mental health or sa mentality ng isang tao, even to us. Na, sa totoo lang, we have already, God given us the knowledge and wisdom how to face our life here on earth. But, minsan napapa-apekto pa rin tayo sa mga nakikita natin, diba? Sa mga naririnig natin sa social media. Lalong-lalo na, ako super affected ako sa mga yung pagka yung kuyari, yung mga pinaglalaban nila na karapatan ng babae. Yung mga karapatan ng babae sa relasyon. Parang pagka ginawa, dapat mo ganito. Diba? Pero, wait, ito ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Di ba? Kumbaga, sino pang relate dito? Na-apektuhan sa gano'n. Ako lang, grabe kayo Di ba? Pero, sinasabi dito, malinaw na sinasabi, dapat daw hindi tayo nakikinig sa mga payo ng mundo. Hindi daw tayo sumusunod sa halimbawa ng mundo. And solely, we must only depend on what the Word of God says in our life. Hindi po sa mga worldly advices or wrong choices, but in, obeying His Word. Sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, choose the right influence. Piliin daw po natin, pumili tayo ng mga tao na makakapag-impluwensya sa atin ng tama. Hindi kung saan-saan tayo nakikinig porket sinabi nito, ay, ito ang sinabi nito. Susundin ko to. Sabi niya, huwag ko daw itatapat ang higaan sa pintuan. Mamalasin ako. Di ba may mga ganun?
huwag daw magbalis paggabi kasi tinataboy mo ang blessing. Sino ba pong mga naniniwala sa mga ganong kasabihan? Filipino, ha? Kaya nakangati yung kaliwa kong palad. Magkakabala. Doon ako naniniwala. Joke lang. Joke lang po. Pagka sa kaperan talaga. Joke lang po. Pero isang totoo. Pagka joke lang po. Nilalaw ko lang po kayo. Pero di ba minsan, no, bilang tao, kung ano yung mas sinasabi ng mas marami, doon tayo mas naniniwala. Tanungin mo yung sa katabi mo. Buhay ka po. Sino yung mga nag-i-influence sa'yo ngayon? Today. Ha? Ano? Sa tingin mo, i-analyze po natin, tingnan po natin mga sarili natin. Who are influencing us right now? Are we being influenced by what the other people say? Na-influence madali. Kayo po ba yung kayo po ba yung tao na madaling ma-influence? Yung madaling, kumbaga may sinasabi lang yung katabi mo na isang word, kuya rin, mahilig siya mag-charot, maya-maya, charot ka na, charot. Di ba yung mga ganang maliliit na bagay? What more pa paggawa sa mga malaking bagay? Yung kung ano yung trend na yun, susundan natin, di ba? Ngayon, susunod ko yung ganitong hairstyle. Dati kala ko, ano ba yan? Para namang nilawayan ng bako. Yung ganitong hairstyle. Pero ngayon gusto ko na siya kasi ang linis tignan. Diba? Pero may magmaganda namang influensya. Yung sinasabi po ng Word of God dito is, saan ba tayo nakikinig? Saan ba tayo mas nakikinig? Sa tinig ng Panginoon o sa tinig ng katabi mo? So as righteous people, we must know how to listen, how to be influenced by the Lord only in our lives. Ang hirap po, no? Ako sa totoo lang dito sa trabaho ko, sobrang daming pagkakataon na parang di ko alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko dahil binabalansi ko talagang battle everyday. Kumbaga binabalansi ko yung pagiging Kristiyano ko at the same time binabalansi ko yung pagiging trabahador ko. And ang hirap dahil minsan may mga stand sila na pare-pareho na iba naman ang stand ko. But at the end of the day, hindi mo kailangan maging ako sa sarili ko. If they didn't ask, or if the situation is not asking me to speak, I will not speak. But because it's between me and the Lord, kung saan ako maniniwala, kung saan ako mananatili. Pero kung dumating man sa sitwasyon na kailangan ko magsalita, syempre, doon tayo sa paniniwala natin, ipaglalaban natin kung anong pananampalataya natin. It's really hard to face the world. Alam ng Diyos, ang hirap ng pagiging tao dahil naging tao din siya. Hindi lang 50%, kundi 100% siyang naging tao. And He knows, Jesus knows how hard to be a human. And He understands us. May isang akong movie na sinabi, sa tatlong persona, Holy Spirit, Father, and Jesus. Jesus is the most like us. Kumbaga para siya, He's the one who can relate to us. Because He Himself experienced how to be human. And the struggle of being a human is hindi madali. Lalo na sa atin na may mga pinaglalaban sa mga pananampalataya natin. And especially if you are into that point that you know in your heart kung ano ang pinakamahalaga, kung ano yung dapat na pinaglalaban mo, kung ano ka na sa point na Lord, na pinaalam sa'yo ng Lord na lahat ng bagay dito sa mundo na pwede nating maranasan is walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, and you are just ready to surrender everything.
Lalo na kung nandun ka na sa point na ganun, dahil it will not be easy every day. Sabi nga ni, sino yung kumanta ng ano lagi natin kinakanta? Mr. Grace, ano pangalan nun ba? Wincy? Ay, Sisi pala. Sisi Wayland. Pinagbalita. Sisi Wayland, sabi niya dun sa interview niya, being a follower, hindi niya sinabing being a Christian, because we are not really called a Christian, but we are a follower of Jesus. We are a disciple of Jesus. And sabi niya dun, being a disciple of Jesus, akala ng tao madali kasi you are really accepting and you are just following what Jesus, kung ano yung ginagawa ni Jesus. But being a follower of Jesus, it's a battle. Every day you wake up. Every day you wake up. Bumulat mo pa lang yung mata mo, battle mode ka na agad because you are in a place. You are given in the place. Pag mulat mo pa lang ng mga mata mo, you are already in the place to choose, to decide whether it's Jesus today or whether yourself today. Ganun daw kahirap maging Kristiyano, maging disciple at follower ng Lord. Dahil umpisa pa lang ng araw, pipiliin mo na. Ang hirap na pag umpisa pa lang ng araw, yung kasarapan ng tulog mo, tapos kakatulog pa lang doors, ginising ka. Baka talaga yan. Mapapaalala mo yung galit mo, pag-ibig ng Diyos. Muna nila ang mga anak ko na Hindi, pero yun nga, it's not easy. But buti na lang may salita ng Diyos na papaalala sa atin, kagaya nito. And then third is, mahalin daw po natin ang salita ng Diyos. Sabi dito, but His delight in the law of the Lord, and on His law He meditates the day and night. We are blessed if we have a heart like this. And we are able to do the first and second pointers that I've said if we will do the third point, which is mahalin ang salita ng Diyos. Bakit ko sinabing mahalin? Dahil you cannot be able to do a thing every single time or every single day without loving it. Alam niyo po ba't kayo naliligo araw-araw? Kasi mahal niyo po yung sarili niyo. Kasi kung hindi kayo naliligo araw-araw, naku-question na yan. Ako hindi ako naliligo araw-araw. Hindi, naliligo, pinapakain mo yung sarili mo, di ba? Minsan sobra-sobra pa nga yung pagpapakain natin sa sarili natin. Sobra-sobra pagmamahal natin sa sarili natin, di ba po? Nasobrahan na. Yung pagkain na 3 lang dapat nagiging 6. Sino dito yung gano'n? Minsan sabi po ni nanay sa akin, kung nakakakain ako ng alas 2 na, minsan alas 2 na ako kumakain, pero from 2 o'clock hanggang gabi, tuloy-tuloy na yung pagkain. Sabi ni nanay, hindi ka na tumigil dyan sa pagmuya. Kung ano-ano na lang talaga, kahit hindi naman siya dapat kinakain ko na. Parang minsan kasi may ganung time sa buhay natin na gutom talaga tayo, di ba? Pero, gawin ba? Punta na tayo sa pagkain. Kailangan mahalin natin ang salita ng Diyos. Hindi lang dapat natin mahalin si Lord. Diba? Kasi kung mahal natin si Lord, mahalin natin ang salita ng Diyos. Isa yan, magkasama yan. Hindi natin pwedeng sabihin na nagsisimba tayo, mahal natin si Lord, na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Kailangan laging magkasama. Alam niyo po na, bless ako sa 2 pamangkin ko. Sa lahat naman po sila, bless ako sa kanilang lahat. Pero siyempre, na-update kasi ako ni Ate Allen. Hindi ko man alam na nangyari sa mga iba kong pamangkin. Pero nakakatuwa lang, si Tali at si Seb. Kasi everyday, yung sinasabi niya natin, nagde-devotion sila. And sobrang magandang training yun sa mga bata. Na bata pa lang, tinuturuan na sila magbasa ng word. And nagulat ako kay Seb, kabisado niya yung John 3:16, pero wag kayo, hindi lang 16, pati 17. Ang ganda pala ng 17. Basahin niyo po. Kabisado niya, nagulat ako, ni-recite niya, nag-video siya. Yun daw yung devotion niya, ng araw na yun.
And meron siyang notebook, may Bible siya. Tapos si Tali naman, syempre baby pa, meron siyang parang libro na may drawing. Tapos pagka binasa ni ate, magdodrawing siya ng parang revelation sa kanya, ni Lord. Kung ano natutunan niya. And ang gandang simula nun sa pagpapalaki ng mga bata. Na bata pala, tinatrain mo na. And sabi ko, wow, nakakatuwa naman, sabi ko kay ate. Sabi niya, nga pinapadalain ko na magtuloy-tuloy. Kasi nga alam naman niya, pagdating na, pag malaki tayo, hirap, di ba? Ang hirap struggle dahil sobrang busy. But, sana may patuloy na magkaroon tayo ng ganong puso, parang puso ng mga bata, na sumusunod lang kung ano ang sabihin ng magulang. Na patuloy na nagtitiwala na mabuti yung sinasabi ng magulang sa atin. And, na-remind lang ako nitong word na to nung kaninang minessage ako ni ate na ganun yung ginagawa nila everyday. And kumbaga sobrang doon na-realize ko na grabe yung halaga talaga ng salita ng Diyos. Without the Word of God, hindi natin kayang maging tama sa harapan ng ating Panginoon because this is our manual here on earth. No? Ito yung talagang manual natin. Kumbaga kung meron tayong bagong cellphone, ay yung instruction paano gamitin yung cellphone. And this is our instruction given by the Lord to us. And let's not waste this time na meron pa tayong ganito because one day, mawawala itong ganitong bagay. And ano nang salitang matitira sa mga puso natin? Lord, sabi mo kasi all things work together for good. Because you, pinagduktong mo na yung dalawang verse. Hindi ko pala kinabisado. For God so loved the world, everything perfect in His time. Parang ganun na yung word kasi hindi mo nakabisado, hindi ka nabasa ng word. Pero kidding aside po, napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya mahalin po natin ang salita ng Panginoon. Next po is be firm and steady in life's challenges. Sabi dito, we are compared to a tree. Diba? Ang someone na nanatili sa Panginoon ay parang kinumpare siya sa tree, sa puno na malapit sa saan? Sa batisan. And let's imagine, no, batisan tapos puno. So, ibig sabihin, hindi nawawalan ng tubig. There's nutrients. There's a living water beside that tree. And ayun yung sinasabi niya bakit kailangan natin mas patuloy na lumapit sa Diyos. Kung bakit tayo dapat magbasa ng salita ng Diyos. Kung bakit dapat tayo patuloy na hindi mawalay sa presensya ng Diyos. Bakit po? Bakit kailangan natin gawin yan? Sabi niya dito, namumunga sa tamang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Ano mo ang gawin niya ay, ano po, nagtatagumpay. Sumapalag daw yung mga anak ng Diyos na laging nanatili sa presensya niya. So if you feel like dry sa mga season natin, o may mga time na dry tayo, let's check ourselves baka hindi na tayo nakatanim sa tabi ng ilog ng batisan. Dahil di na natin nakukuha yung nutrients. So, God is reminding us to stay to His presence. Hindi lang lumapit Stay. Manatili sa presensya ng Panginoon. Na patuloy natin ma-receive yung lakas na taglay niya. Because we cannot face our everyday lives. Nasusundin natin itong mga sinasabi ng salita ng Diyos nang hindi malapit sa Panginoon dahil hindi natin kakayanin. Kaya mapapansin niyo po pagka wala tayong word, hindi lang manalangin kasi iba yung panalangin. No? Panalangin pa rin natin gawin yan sa lahat. Pero yung talagang magstay sa presence ng Panginoon, hanapin ng Panginoon, magpahinga sa presensya ng Panginoon, iba yung kapangyarihan nun Kaya pag sa tingin niyo, obserbahan natin mga sarili natin, pag hindi po natin yun nagagawa, ang init ng ulo natin. Di ba? Ang bilis natin madismaya. Ang bilis natin maapektuhan sa mga pagsubok. Ang bilis natin malungkot.
ang bilis natin mawala ng pag-asa. Diba? Totoo po? Do you agree? Challenge dun eh. Yun yung testing dun eh. Minsan na kahit wala kang ginagawa, piling mo busy ka eh. Busy ka mag-cellphone. Busy ka na mahiga. Di ba? Minsan no, parang busy ako eh. Ano ginagawa mo? Nakahiga. minsan parang, kasi busy ka mag-rest. Diba? Pero ayun nga po yun eh. We must find a time in our lives. Every day in our lives. Kung may panahon po tayong kumain, may panahon po tayong manood, may panahon tayong magbasa, may panahon tayo na maglibang, may panahon tayo na maligo, alagaan ng mga anak natin, asikasuhin ng mga bagay-bagay, magtrabaho. Kung may time tayo para doon, magkaroon tayo ng time, mas magkaroon tayo ng time na manatili sa presensya at hanapin ang mukha ng Panginoon sa buhay natin. Because that's the only way for us to experience the righteousness of the Lord in our lives. And lastly, ay hindi pala lahat. Dalawa pa. Second to the last. Ito yung sinabi ko kanina. Two different paths. Two different destiny. So, yan yung pagkasunod-sunod lang. Now, we know how to do it. How to be a blessed man, righteous man in the sight of the Lord. Now, what is our destiny? Ano ang destiny ng taong pinipili ang Diyos at taong nasa mundo pa din? Magkaiba po ang ending. Malinaw na malinaw sa sinabi sa Word of God na magkaiba ang ending ng matuwid at ng makasalanan. Sabi dito, success and life for righteous, katagumpayan at buhay ang marireceive ng mga taong pinipiling sumunod sa Diyos. Destruction for the wicked. Destruction. Pagkahatol. Kapahamakan. Ang marireceive ng mga taong hindi pinipili ang Diyos sa buhay nila sa ngayon. Ang kalungkot isipin, sa totoo lang, na there is really a chance that not all of us will receive the greatest gift of all. Hindi natin pwedeng, bakit hindi na lang kaya iligtas ni Lord lahat? Diba? Pwede naman, parang ganun yung thinking natin. But no, it's not the way it is. Because sinasala ng Diyos ang mga karapat-dapat na makareceive ng pinakamalaking regalo sa lahat. Not because pinagdadamot niya yun. But He gives honor to. Kaya na po ang magsunod. Nabubulol ako. Sabihin niyo mga word na po yun. Give honor to whom honor is due. Lahat po kasi ng ginagawa natin sa mundong ito ay may suklit. It's either nasa mabuti kang side o nasa mga masamang kang side. There is always a result of everything. No? Meron talagang resulta sa lahat ng bagay. And hindi natin pwedeng i-question yun sa Diyos dahil binibigyan na tayo ng chance ng Panginoon ngayon. Ang haba-habang chance na binigay ng Lord para sa ating lahat. And until now, chance is still alive. Dito pa rin tayo maghihintay sa pagbabalik niya. But, anong kailangan natin gawin?
as people na tinanggap ang Diyos at pinipiling sumunod sa Diyos, ano po ang dapat natin gawin? Let's do the great commission that God has given us. To reach people. To let them know that there is a truth in life. Sabi ko nga ngayon po, grabe kumbaga yung ano ng Lord sa heart ko. Dati kasi parang pag kasi nasabi ko si Lord, nahihiya pa ako pag tinatanggit ko siya sa office. But as I observe nowadays, everyone is speaking about God. Thanking God. God is good. It seems like everyone knows God. Kumbaga, kilala nila ang Diyos. Hindi na siya yung cliche na parang mga madalbanan yan. Hindi na siya ganun, kapatid. They are acknowledging God. Na mabuti ang Diyos, nagliligtas ang Diyos, nananalangin sila sa Diyos. But what I observe is, alam mo ba talaga nila? Sorry po, seryoso na joke. Seryoso na joke. Ginagawa natin light lang yung ano natin. But I know God is speaking to us today. Parang, as I observe, alam ba talaga nila yung totoo meaning ng buhay? Kung bakit merong Diyos? Or alam lang nila na ang Diyos ay ang tagapagpala, tagapagpala. And as day goes by, na-realize ko that we must work. We must do our job to let them know what the truth is. Sobrang nakakatuwa lang kasi ang dali-dali na actually para sa atin. Kasi they know God, they have faith in God. But they don't know the truth. The truth that will set them free. From all the bandages, from all the wickedness, from all the sin. Because all they know is yung God. But not God. Who is God that we know. And we are just so blessed. Sobrang blessed nating lahat ng mga naririto ngayon na pinagkatiwalaan ng Panginoon na ipaalam sa atin, ipabatid sa atin at bigyan tayo ng puso na tinatanggap ang salita ng Diyos at hindi tinatanggi ang salita ng Diyos. Dahil madami ang tumatanggi. Pag sinabi ng, you need to surrender. Ay, yun yan. Bakit may surrender na? Diba? Pero mapalad ka kapatid. Sabi mo, mapalad ka kapatid. Because no matter how hard it is, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasasagasaan yung sarili mo, handa kang gawin yan para sa Diyos dahil kilala mo ang Diyos. Kilala mo ang sarili mo sa Diyos. At kilala mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ganun ang kadali. If you know yourself before the Lord, and if you know the Lord, who is the Lord? Natanong tayo ni Pastora Jane, kilala mo ba talaga ang Diyos? Now, ask ourselves, do we really know God? And if you say yes, mapalad tayo. Because we know kung bakit tayo tumatayo, what to stand in our lives. Because we know at the end of the day, lahat ng to, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Dahil darating yung araw, mawawala lahat ng to at haharap tayong wala. Empty sa Lord. Lahat ng kayamanan natin, lahat ng certificates natin, lahat ng accomplishments natin, lahat ng pera natin, lahat ng utang natin, mawawala yan. Hindi natin yan dadalhin sa pagharap natin sa Diyos. Tanging ikaw lang. Ikaw lang sa harapan ng Panginoon. And lastly,
God, lastly, kasi last na po. Ito pinaka-last is, sabi niya doon, God wants to remind us that we are not alone. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo naglalakad mag-isa. The Lord watches and guides His people. And this is what the whole chapter is. This is an evidence that God is watching over us, that God is reminding us. Kung pag-aaralan natin or titignan natin, bakit kaya ito sinabi, bakit kaya ito nasulat ni David? Because God wants to tell you that He is watching over you. And He is concerned about you. And He will continue to show Himself to you. And you just need to cling on the Lord. Cling on what the Word of God says. Kung manghawakan natin yung salita ng Diyos. At patuloy natin iiba ang ating mga sarili sa takbo ng mundong ito. That we are different. And we must, because we are different, we must do the difference. Na makita ang Diyos sa buhay natin, na lumakad tayo, na suot natin yung robe ni Christ pag humarap tayo sa ibang tao. And that's my prayer. Kasi sa pagpasok sa mundo ng BPO, it's not easy. Lahat ng klase, uri ng tao nandoon. And in my first time being in the BPO industry, I was culture shock. Na ganito pala ang mundo. Yung mundo na alam ko, hindi pala ganun. Sobrang lala pala ng mundo. And doon pala ma-realize mo, we must really be a difference. Ilaw at asin tayo sa mundong to. And there once a time na ma-share ko lang bago tayo magtapos. No? Meron time na meron kaming pinag-aralan na storytelling, how to publicly speak, kung paano magsalita ng tama. Hindi ko na alam kung BPO po ba yun, na school na eh. Mga pinag-aaralan namin parang kakaiba na eh. Parang college. So, tinuruan kami kung paano mag-speak sa mga tao. Kung paano yung art of speaking. And isa-isa kami nagkwento nun. And sabi ko, Lord, this is my chance to show them who am I. Ito yung chance ako para ipakita yung pananampalataya. And nung una kinakabahan ako, kasi sabi ko, Lord, baka ma-weirdo na sila sa akin. Kaya baka hindi na nila ako pansinin. Baka isipin nila, ay, ano. And actually, I felt that. Noong time na nag-storytelling ako, I was given a chance to testify my story. Yung nangyari sa amin ni nanay. The first sentence that I made, sabi ko, no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive the perfect plan, or what is the plan that God prepared for you. Tapos, that 1 Corinthians, sinabi ko yung word. And that, sabi ko, it's fine. You will find this verse, this word, you will find it interesting. Gives you hope and at the same time joy. And that's my life verse. Yan yung sinabi ko sa una. Tapos, hi, I am Joy. Promoting life and believing that there is more to life than here on earth. And hoping and trying to be a salt and light in this world. Ganun yung una kong sinabi. Tapos, puro word of God. Ay, puro yun na, testimony ko, ganun. And, syempre, naramdaman ko yung natuwa sila, ganun. But, at the end of the day, after nung pumasok na kami, parang yung nagkakayaan na after nun, parang na-feel ko na, ako lang yung hindi nila niyayaya. Ay, tara, sama na kayo, ganun. So, sabi ko,
Because you are not part of this world. Naiiyak ako. Hindi dahil parang feeling ko left out ako, but I just felt that I am called more than this. More than na parang mag-work ka lang as a trabahador. Na gumising ka sa umaga, kumita ng pera, yun na yun. I just realized that we are called more than this life. Kinatawag tayo ng Diyos, higit pa sa nalalaman mo. Napakaramdam mo, walang sense yung buhay mo. Pero kapatid, kailangan lang natin hakbangan, kailangan natin gawin kung ano ba yung purpose ng Lord sa buhay natin. And that is to promote Christ. And that is to be a different in this world, to be a light. Lagi natin nababasa yung Word of God, be a light, be a salt in this world. Yes, no? But are we doing it? Yun talaga yung nasa heart ko. Lord, ginagawa ko ba yun? Hindi. Parang inaangkin ko lang yun. Sa akin lang yun. But at the end of the day, are we really doing it? So let's strive. Let's strive. Because hindi man siya i-upload ng lahat ngayon, sa ngayon. Hindi man siya hangaan sa ngayon. Or maging weirdo ka man sa harapan nila ngayon. But at least you do your job. At least you do your part. At least you've been part of the Great Commission. And that's the reminder of the Lord for us tonight. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa gabi